Humihingal si Nanay Elena. Ang kanyang mapayat na daliri ay mahigpit na nakahawak sa aking pulso na may kakaibang lakas. Mayroon akong itinago sa ilalim ng unan. Agad kong kinapa sa ilalim ng unan at isang lumang brown na sobra ang aking nahanap. Sa loop nito, bukod sa SSSID ni Nanay, ay isang gusot na tiket ng PCSO Lotto. Ang petsa ngang bola ay kahapon. Kinabahan ako. Nabanggit ni Nanay kamakailan na tumaya siya sa Lotto nung pauwi galing palengke sa Baguio. Hindi ko inaasahan na mananalo pala siya. Ngumiti si Nanay. At ang magaguhit sa gilid ng kanyang mata ay naktipon. Ang 600 milyon ay donate mo lahat, Nay. Halos hindi ako makapagsalita. Alam na alam niya kung ano ang kahulugan ng perang ito para sa aming pamilya. Maagang pumanaw si tatay at maisang itinaguyod ako ni Nanay sa pamamagitan ng paglalabada at pagtitinda sa Session Road. Ang rayuman niya sa tuhod ay nakuha niya nung nga panahong iyon. Makinig ka sa akin. Umubos siya ng 2 beses. Ang kanyang nga mata ay nakakagulat na maliwanag. Ibigay mo sa Bantay Bata Foundation. Huwag kang magtitira kahit 1 sentimo. Tiningnan ko ang kanyang nanlalabo ngunit determinadong mga mata. Tumulo ang aking ngaluha sa tiket ng Lotto na halos nagpabura sa mga numero. Sige, Nay. Susundin ko po kayo. Kinabukasan ng umaga, pumanaw si Nanay Elena. Dala ang kanyang larawan, tinapos ko ang mga papeles ng donasyon sa opisina ng DSWD. Ang sikat ng araw sa labas ay nakakasilaw. Ibinigay sa akin ng staff ang resibo ng donasyon, malinaw na nakatatak ang pulang selyo. 600 milyong piso para sa Bantay Bata Foundation. Pag-uwi ko sa aming maliit na bahay, nakita ko ang biyenan kong si Aling Nita na nakaupo sa sofa at ngumungiyang ng butong pakwan. Nang makita niya ang resibo sa kamay ko, inunat niya ang kanyang lig at nagtanong, "Makano ang nakuha sa SSS death benefit ng Nay mo?" Inilapak ko ang resibo sa mesa, walang lakas na makipagtalo. Walang benepisyo si Nanay, pero nanalo siya nga 600 milyon sa Lotto na donate na lahat sa foundation. Ano? Ang balat ng butong pakwan ay tumalsik mula sa bibi ni Aling Nita. Inagaw niya ang resibo at ang kanyang mata ay dumikit sa salitang 600 milyon sa loop ng matagal na panahon. Bigla siyang sumigaw, "Annalyn, balikan na ba? 600 milyon yon. Basta mo nalang idinonate? Sinadya mo ba ito para hindi makinabang ang pamilya nating mga res?" Prayon ng nanay ko. Karapatan niyang ibigay kung saan niya gusto. Yumuko ako upang ayusin ang ilang lumang damit na naiwan ni Nanay. Ang boses ko'y paos. "Ang pera mo ay pera rin na anak ko." Ibinato ni Aling Nita ang resibo sa aking mukha. Ang matigas na papel ay humiwa sa aking pisngi. "Nang pinakasalan mo si Marco, dapat sa pamilyang Reyes ka nakampi? 600 milyon yon. Sapat na para makabili tayong malaking bahay sa Camp John Hay at isang SUV para sa anak ko?" Lumabas ang asawa kong si Marco mula sa kwarto. "Inaantok pa. Anong nangyayari? Ang aga-aga. Ang ingay ninyo. Tanungin mo yang asawa mo." Sumugot si Aling Nita at hinawakan ang braso niya. Humahagulgol na parang katapusan ng mundo. Kalilibing pa lang ng nanay niya, idinonate na niya agad ang 600 milyon. "Kalahati nun ay para sa'yo. Bakit hindi man lang siya nakpaalam sa'yo?" Kumunot ang ni Marco habang tinitingnan ang resibo. Pagkatapos basahin, nagdilim ang kanyang mukha. "Annalyn, bakit hindi ka nag-isip? Sa ganitong kalaking bagay, dapat sinabihan mo man lang ako. Huling habilin yon ni Nanay bago siya mamatay. Hindi ko pwedeng swayin." Hinikpitan ko ang hawa sa lumang sweater na ginansilyo ni Nanay para sa akin. Hindi pantay-pantay ang mga tahi. "Huling habilin? Baka naman ikaw ang nag-udyok sa kanya." Tumayo si Aling Nita at tinuro ang ilong ko. "Ayaw mo talagang umasenso ang pamilyang Reyes. Matagal ko nang napapansin yan. Katulad kang patay mong ina, pareho kayong sakim. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang nanay ko." Bigla akong tumayo.
at ang galit sa dibdib ko ay sumiklab. Pagsasalitaan ko siya. Anong gagawin mo? Itinaas ni Aling Nita ang kanyang kamay at sinampal ako. Ikaw na walang utang na loob. Pumunta ka at bawiin mo ang pera. Kung hindi, magpapakamatay ako dito ngayon din. Isang malutong na tunok. Ang kalahatingang aking mukha ay nag-init sa sakit. Si Marco ay nakatayo sa gilid. Kinukusot ang kanyang makamay. Nay, Annalyn, tumigil na kayo pareho. Tumigil? Tiningnan siya ang masama ni Aling Nita. Nalamon ka na ba ang babaeng yan? 600 milyon yon, hindi barya. Tiningnan ko ang umiiwas na mga mata ngang aking asawa at bigla akong nakaramdam ng matinding pagod. 3 taon na kaming kasal at palagi siyang ganito, isang tunay na under the saya. Nung nasa ospital si nanay, sinabi ngang biyenan ko na malas daw kaya ayaw niyang bumisita. Ngayon, dahil sa pera, mas malakas pa siyang tumalon kaysa kanino man. Na-donate na ang pera. Hindi na mababawi. Pinulot ko ang resibo sa sahig at isinilid sa aking bulsa. Hindi mababawi. Biglang sumugot si Aling Nita at sinabunutan ako. Mukhang gusto mong masaktan. Hindi kita titigilan hanggat hindi kita nabubugbog. Ikaw na gastadora. Ang kanyang makuko ay bumaon sa aking braso at napangiwi ako sa sakit. Tinulak ko siya ng malakas. Nawalan siya ng balansa at napaupo sa sahig. Nagsimulang umiyak habang pinapalo ang kanyang mahita. Saklolo? Binubugbog akong manugang ko. Wala nang hustisya sa mundo. Narinig nang kapitbahay na sismosa ang ingay at sumilip sa mga siwang ng bintana. Namula ang mukha ni Marco. Hinila niya ang braso ko at tinulak ako palabas. Annalyn, umalis ka muna. Hintayin mong humupa ang galit ni nanay. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Umalis, tinanggal ko ang kanyang kamay. Ito ang bahay na iniwan sa akin ngang nanay ko. Kung may alis, kayo yon. Sumasagot ka pa? Tumayo si Aling Nita mula sa sahig. Kinuha ang walis tambo sa may pinto. At hinampas ako. Tingnan natin kung makasagot ka pa. Tingnan natin kung magdonate ka pa. Ang hawakan ng walis ay tumama sa aking likod. Ang sakit ay gumapang sa aking mga buto at puso. Nagtiimbagang ako at tumakbo palabas. Hinabol niya ako habang sumisiga, lumayas ka, huwag ka, nang babalik. Hindi ka bagay sa pamilyang Reyes, ikaw na malas. Bang! Isinara ng malakas ang pinto, ikinulong ang kanyang sumpa at ang mahinang pag-awat ni Marco sa loob. Umilaw ang ilaw sa pasilyo na may sensor. Napasandal ako sa pader at napaupo sa sahig. Hinawakan ko ang aking nag-iinit na pisngi at sa wakas, tumulo ang aking ngaluha. Nay, huwag kang mag-alala, natupad ko na ang hiling mo. Pero mukhang hindi ko na kayang ipagpatuloy ang buhay na ito. Habang pinupunasan ang aking mga luha, biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Maikli lang ang mensahe. Hindi ba sinabi sa iyong nanay mo na system play? Ang taya sa loto. System play? Tinitigan ko ang screen ng telepono. Nanginginig ang aking mga daliri. Hindi ako pamilyar sa loto. Pero alam ko na ang system play ay maaring mga hulugan ng higit sa isang panalo. Bakit? Hindi ito sinabi sa akin ni nanay. Biglang namatay ang ilaw sa pasilyo. Ang dilim ay parang dumagan sa akin. Hirap akong huminga, kinapa ko ang aking susi para bumalik sa bahay. Paghawak ko pa lang sa doorknob, biglang bumukas ang pinto. Ang biyenan kong si Aling Nita ay nakapamewang sa may pinto, may mga tuyong luha pa sa mukha, ngunit ang kanyang tingin ay parang may lason. Bakit ka bumalik? Magnanakaw ka ba? Bahay ko ito. Bakit hindi ako pwedeng bumalik? Hinigpitan ko ang hawak sa aking telepono. Ang masalita sa text ay parang tinik na bumaon sa aking puso. Bahay mo? Dumura si Aling Nita sa sahig. Ang anak na babay na nag-asawa ay parang tinapong tubig na. Miyembro ka na ngang. Pamilyang Reyes ngayon.
Ang bahay na ito ay dapat may kahatirin ang anak ko. Sumunod sa likod niya si Marco at hinila ang braso ng biyenan ko. Nay, pumasok na muna tayo. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Nakakahiya? Bakit? Tinabik niya ang kamay ng anak niya at itinaas ang kanyang boses. Takot ba akong malaman ng mataw na itong si Annalyn ay isang walang utang na loob? Tinanggihan niya ang 600 milyon para lang idonate. Kung hindi siya tanga, masama ang budi niya. Pagpasok ko pa lang sa pinto, bigla akong pinatit ni Aling Nita. Muntik na akong matumba. Ang telepono sa kamay ko ay nahulog sa sahig at nabasak ang screen. Ang cellphone ko. Yumuko ako para kunin ito, ngunit inunahan ako ni Aling Nita at inapakan ito. Idiniin pa ang kanyang sinalas. Ano bang espesyal sa sirang cellphone na yan? Mas mahalaga pa ba yan sa 600 milyon? Anong ginagawa mo? Nagalit ako at sinubukan siyang itulak, ngunit niyakap ako ni Marco mula sa likod. Annalyn, huwag kang padalos-dalos. Hindi sinasadya ni nanay. Sinadya ko talaga. Itinaas ni Aling Nita ang kanyang pa at tiningnan ang basa na screen na may ngiting tagumpay. Tingnan natin kung paano ka pa makikipag-ugnayan sa kalaguyo mo sa labas. Siguro nakahanap ka ng iba kaya ang lakas ng loop mong idonate ang pera. Ano bang pinagsasabi mo? Nanginginig ako sa galit, sinusubukan kumawala kay Marco. Marco, bitawan mo ako. Hindi na natin. Pwedeng ipagpatuloy ito. Kahit hindi na pwede, kailangan mong ipagpatuloy. Biglang kinuha ni Aling Nita ang aking maleta mula sa ilalim ng mesa at sinimulang ihagis ang aking mga damit dito. Dahil wala kang pakialam sa pamilyang Reyes, lumayas ka. Kapag naisipan mong bawin ang pera, saka ka bumalik. Ang aking asul na bestida ay inihagis niya sa sahig at inapakan, nag-iwan ng ilang maitim na marka. Regalo iyon ni nanay noong kaarawan ko. Sabi niya, bagay sa akin ang kulay na iyon. Tigilan mo yan. Kumawala ako kay Marco at sinubukang agawin ang maleta. Pinahirapan. Yan ng nanay ko? Nanay mo, nanay mo. Isa siyang matandang ulyanin. Hinila ni Aling Nita ang maleta at ayaw bitawan. Ayaw niyang mamuhay ng matiwasay, nagpapakabayani pa. Sa tingin ko, ayaw niya talagang umasenso ang pamilyang Reyes. Subukan mong laitin ulit ang nanay ko. Namula ang mga mata ko. Hinawakan ko ang kanyang pulso at pinilipit. Sumigaw siya sa sakit. Agad na umawat si Marco. Sa gitna ng gulo, tumama ang braso ko sa kantong pader at napayak ako sa sakit. Tama na! Biglang sumigaw. Si Marco, pinahiwalay kaming dalawa. Annalyn, lumipat ka muna sa ibang lugar. Hayaan nating huminahon ang lahat. Huminahon! Tiningnan ko siya. At unti-unting nanlamig ang puso ko. Marco, 600 milyon yon. Hindi 6 na piso. Binugbog ako ang nanay mo at nilait ang nanay ko dahil sa pera? At ang masasabi mo lang ay huminahon ako? Umiwas siya ng tingin. Matanda na si nanay, mainitin ang ulo, pagpasensyahan mo na lang. Bukod pa roon, yung pera, talagang dapat may bahagi ang pamilyang Reyes, di ba? Ngumiti ako, ngunit tumulo ang aking mga luha. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Sa puso mo, mas mahalaga pa ang pera kaysa sa akin at sa nanay ko. Lumuhod ako at pinulot isa-isa ang damit sa sahig, pinapagan ang alikabo. Sabi ni nanay, kahit mahirap, huwag mawawalan ng dignidad. Kahit paalisin, kailangang maging presentable. Si Aling Nita ay nakatayo sa gilid, nanunuya. Nagpapanggap ka pang malinis. Tingnan natin. Baka sa ilalim kang ang tulay sa Burnham Park matulog mamaya. Hindi ko siya pinansin. Isinilit ko ang sirang cellphone sa bulsa at hinila ang maleta palabas. Pagdating sa may pinto, lumingon ako. Si Marco ay nakayuko. Kinukuskos ang sahig gamit ang dulo ng kanyang sapatos. Si Aling Nita naman ay nakadekwatro, mukhang kampante.
Ang lugar na ito, na tinirhan ko sa loob ng 3 taon, ay biglang naging parang kulungan. Teka, binuksan ko ang pinto. Ang boses ko ay kalmado na parang lawa. Ang bahay na ito ay binili ng nanay ko. Cash. Pangalan ko lang ang nasa titulo. Kung ayaw ninyong lumipat, hintayin ninyo ang supoy na mula sa korte. Namutla ang mukha ni Aling Nita. Tinuro niya ako. Hindi makapagsalita. Biglang itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Annalyn, huwag kang masyadong malupit. Malupit? Tiningnan ko siya. Kumpara sa ginawa ninyong pang-insulto sa nanay ko, ano to? Sa sandaling isinara ko ang pinto, narinig ko ang sigaw ni Aling Nita na may nabasag at ang naaalalang pag-awat ni Marco. Umilaw na naman ang ilaw sa pasilyo. Hinila ko ang aking maleta at dahan-dahang bumaba. Malakas ang hangin sa labas. Ginugulo ang aking buhok. Nakatayo ako sa gitnang komunidad, hindi alam kung saan pupunta. Basag ang screen ng cellphone ko, hindi ko makita ang oras. Alam ko lang na malapit ng dumilim. Habang tulala, nag-vibrate ulit ang telepono ko. Galing pa rin sa hindi kilalang numero. 2 taya ang nanalo sa system play, may isa pang 600 milyon na hindi nadonate. Tinitigan ko ang salitang iyon, ang puso ko ay kumakabo ng malakas. 2 taya? Ibig sabihin, 1-2 bilyon talaga ang napanalunan ni nanay. Bakit 600 milyon lang ang pinadonate niya sa akin? Nasaan ang natitirang 600 milyon? Agad kong tinawagan ang numero. Ngunit cannot be reached ang sabi. Ang malamig na hangin ng Baguio ay nagdala ng hamok sa aking mata. Kinusot ko ito at biglang naalala ang sobre sa ilalim ng unan ni nanay. Masyado akong nakatuon sa tiket ng loto at ID. Parang may maliit na notebook na nakasingit dun. Dahil sa gulo na ginawa ni Aling Nita, baka nasa maleta pa rin ang notebook. Binuksan ko ang zipeng ng maleta at hinalungkat ang damit. Tama nga. Nakapa ko ang isang maliit na passbook na may matigas na takip. Binuklat ko ito. Passbook pala ni nanay sa BDO. Ang huling petsa ng deposito ay kahapon. Sa halaga, nakasulat, 600 milyong piso. Sa ilalim, may isang linya ng maliliit na salita. Time deposit, 1 taon. Password. Kaarawan ni Annalyn. Napaupo ako sa gilid ng daan. At ang aking maluha ay pumatak sa passbook. Hindi pala nakalimutan ni nanay. Plinano niya ang lahat. Alam niyang susugurin ako nga biyenan ko para sa pera pagkatapos niyang mamatay. Sinadya niyang sabihin na 600 milyon lang. At lihim na idineposito ang natitirang 600 milyon para sa akin bilang aking panangga. Nay, niyakap ko ang passbook. Umiyak na parang bata. Sakto, may bumusinang ang sasakyan sa likod ko. Lumingon ako. Sasakyan pala ni Marco. Ibinaba niya ang bintana. Masama ang mukha. Annalyn, sumakay ka na. Sa bahay. Tayo mag-usap. Hindi ako uuwi. Isinilit ko ang passbook sa loob ng aking damit at hinila ang maleta paalis. Nakamali na si nanay, kumunot ang kanyang no. Lumambot ng kaunti ang boses. Sabi niya, hindi ka dapat sinampal at hindi dapat nilait ang nanay mo. Pumalik ka na. Pag-usapan natin yung pera. Pag-usapan? Ngumisi ako. Pag-usapan kung paano ninyo lolokohin ang natitirang pera? Nanigas ang kanyang mukha. Umiwas ang tingin. Anong ibig mong sabihin? Wala. Hinila ko ang maleta patungo sa sakayan jeep. Marco, mag-divorce na tayo. Annalyn, huwag kang magsisisi. Sigaw niya mula sa likod. May halong pagbabanta. Hindi ako lumingon. Ang puso ko ay gumaan dahil sa 600 milyon na iniwan ni nanay. At sa kanyang pagmamahal, wala akong kinakatakutan. Dumating ang jeep. Sumakay ako at nagbayad. Sa labas ng bintana, nakaparada pa rin ang sasakyan ni Marco, parang isang katatawanan. Alam kong simula pa lang ito. Hindi titigil si Aling Nita at ang kapatid niyang si Lisa. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako atras. Ang jeep ay umandar ng paurong sulong.
Ang mga ilaw sa kalye, sa labas ay isa-isang lumilipas, parang mga bituin. Hinawakan ko ang matigas na passbook sa loob ang aking damit. Nakadikit sa aking dibdib, ngunit nakbibigay ito ang kapanatagan. Si nanay, mas detalyado pa sa inaakala ko. Sa susunod na hintuan, bumaba ako dala ang aking maleta. May isang maliit na motel sa gilid ng daan. Ang masalitang accommodation sa signboard ay kalahati na lang ang natira, kumikinang sa madilim na dilaw na ilaw. Pumasok ako. Ang may-ari ay nakadapa sa counter, natutulog. Nang makita ako, tiningnan niya ako ng may pag-aalinlangan. Magchi-check-in? Opo, isang single room. Inilagay ko ang aking maleta sa gilid at kinuha ang aking wallet. Mayroon lamang ilang daang piso, bigay pa ni nanay. 500 isang gabi, 500 din ang deposito. Inihagis sa akin ng may-ari ang isang susi. Ikatlong palapag, pinakadulong kwarto. Ang hot water ay hanggang 10 PM lang. Maliit ang kwarto. May bahaging ang pader na natuklap. Nanakpapakita ngang pulang ladrilyo sa loob. Isinandal ko ang maleta sa pader at umupo sa gilid ng kama. Dun ko lang napansin na may malaking pasa sa siko ko. Mula sa pakakabangga sa pader kanina. Ang screen ng cellphone ko ay basak na parang sapot ng gagamba, ngunit halos makita ko pa ang oras. Halos 9 PM na. Akma na akong hihiga nang biglang makring ang telepono ko. Si Marco. Agad kong pinatay ang tawag. Makalipas ang ilang segundo, tumunok ulit. Si Aling Nita naman. Annalyn, hayop ka. Pakasagot ko, sumabo sa tainga ko ang sigaw ni Aling Nita. May tinatago ka bang pera? Ilabas mo. Pera yan ng Pamilyang Reyes. Wala ka bang katapusan? Hinikpitan ko ang hawak sa telepono, namumuti ang aking mga daliri. Parayo ng nanay ko, walang kinalaman sa inyo. Paano walang kinalaman? Sumigaw siya. Kung hindi ka pinakasalan ng anak ko, mananalo bang ganun kalaki ang nanay mo? Sa tingin ko, sinadya mong itago para solohin. Isipin mo kung anong gusto mo, tinatamat na akong makipagtalo. Pinatay ko ang tawag at blinok ang numero niya at ni Marco. Wala pang 10 minutong katahimikan, may kumalabok sa pinto. Nagulat ako. Sino yan? Room service? Sagot ng isang magaspang na boses. Nakduda ako. Sa ganitong klaseng motel. Saan ka makakakitang room service? Sumilip ako sa peephole. At biglang tumalon ang puso ko sa lalamunan. Si Marco at ang kapatid niyang si Lisa. Nakatayo sila sa labas ngeng pinto, mukhang galit. Annalyn, alam naming nandiyan ka. Kinatok ni Lisa ang pinto. Ang boses niya ay matinis na parang kuko sa salamin. Buksan mo ang pinto, kung hindi, sisirain namin. Anong gusto ninyo? Hinila ko ang isang silya sa likod ng pinto at isinandal ang aking likod, pinagpapawisan. Anong gusto namin? Ngumisi si Lisa. Nakasakit si nanay dahil sa galit, nasa kamalang at umiyak. Hindi mo ba siya alagaan? At kailangan nating linawin yung tungkol sa pera. Wala tayong dapat pag-usapan. Hinawakan ko ang passbook sa aking bulsa, nanginginig ang aking nga kamay. Kung makuha nila ito, masasayang lang ang pinahirapan ni nanay. Ayaw mong makuha sa santong dasalan. Gusto mo sa santong paspasan. Biglang sinipa ni Marco ang pinto. Bang! Bang! Ang pinto ay yumanig. Parang anumang oras ay masisira. Agad kong kinuha ang sirang cellphone at tinawagan ang 911. Kakasabi ko pa lang nga address, biglang nasira ang pinto. Sumugod si Marco at si Liza. Nasaan ang pra? Nakita agad ni Lisa na hawak ko ang cellphone at sinubukang agawin ito. Itinago mo ba? Ilabas mo. Anong ginagawa ninyo? Naktago ako sa likod ng kama. Natumba ang maleta at kumalat ang mga damit. Sumugot si Marco at hinawakan ang braso ko. Ang lakas niya ay parang babaliin ang aking buto.
Annalyn, huwag mo kaming pilitin. Ibigay mo ang pera at mag-ayos tayo. Kung hindi, ano? Pumalak ako. Tinuhot ko siya sa tiyan. Sumigaw siya sa sakit at binitawan ako. Sakto, may narinig akong sirenangang pulis sa baba, papalapit ng papalapit. Namutla si Lisa at hinila si Marco patungo sa bintana. Kuya, pulis! Takbo! Nagmamadali silang tumakbo pababa. Natumba pa ang basurahan sa pasilyo. Nagumawang ang malakas na ingay. Pagdating ng mapulis, gulo lang ang naabutan nila. Ikinuwento ko ang nangyari. Kumunot ang nongang pulis. Habang nagsusulat, kung guluhin ka ulit nila, tumawag ka. Agad. Illegal trespassing at grave threats yan. Salamat po, nakahinga ako ng maluwag, nang hina ang aking mabinti. Ang may-ari ngang motel ay sumilip sa likod. Ano bang nangyayari sa iyo, iha? Mas mabuti pang lumipat ka na lang. Hindi kaya ngang maliit kong motel ang ganitong gulo. Bukas na bukas, aalis ako. Tiningnan ko ang ngadamit sa sahig, naninikip ang dibdib ko. Hindi na nga ako pwedeng manatili dito. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa bangko para tingnan ang passbook. Ang 600 milyon ay ligtas na. Nakalagay doon. Ang interest pa lang, sa isang taon, ay malaki na. Ngumiti ang babae sa counter. Ang galing ng nay ninyo. Mahirap nang makahanap ng ganyang interest rate ngayon. Nanggilit ang luha ko. O nga, naisip ni nanay ang lahat. Paglabas ko sa bangko, nahanap ako ng isang kilalang hotel at kumuha ngang suite. Mahal, proligtas. May 24 oras na security. Pagkatapos ayusin ang aking magagamit, tinawagan ko ang Bantay Bata Foundation. Sabi ko, gusto kong bumisita ulit. Ang sumagot ay ang director ng foundation, si Director Santos. Miss Annalyn, maraming salamat sa iyo at sa iyong ina. Nagpaplano kaming magtayo na bagong gusali para sa mga klase. At ang parang ito ay tamang-tama. Dapat lang po, hawak ko ang telepono, gumaan ang pakiramdam ko. Mahilig sa bata si nanay noong nabubuhay pa. Teka. Biglang sabi ni Director Santos, nung nagdonat ang nanay mo, may iniwan siyang kahon dito. Sabi niya, kunin mo raw kapag tapos na ang lahat. Natigilan ako. Kahon? Walang sinabi sa akin si nanay. Isang baul na gawa sa kahoy. Medyo mabigat, sabi ni Director Santos. Kailan ka pwedeng pumunta? Pupunta na po ako ngayon. Pakababa kong telepono, kinabahan ako. Ano pa kaya ang itinago ni nanay? Nagtaksi ako papunta sa foundation. Dinala ako ni Director Santos sa kanyang opisina at inilabas ang isang baul na hanggang baywang ko. May kandado pa ito. Sabing ng nay mo, nasa iyo raw ang susi. Kinapa ko ang aking bulsa at naalala ang isang set ng mga susi na ibinigay sa akin ni nanay bago siya mamatay. Hindi ko pinansin noon, iyon pala ang gamit. Nakita ko ang tamang susi. Isinuksok sa kandado at bumukas ito. Ang lupngang baul ay may pulang tela. Sa ibabaw, may isang photo album at isang titulongang isang condo unit. Ang address ay isang 3-bedroom unit sa city center. Sa ilalim, may isang kahon ng alahas. Pagbukas ko, puro silver na pulseras na isinusuot ni nanay nong bata pa siya at isang gintong singsing. Ang ibinigay ni tatay nong nagpropose siya. Itong condo. Kinuha ko ang titulo, ang petsa ay 6 na buwan na ang nakalipas. Sabing nanay mo, ito ang tahanan na iniwan niya para sa iyo, bumuntong hininga si Director Santos. Sabi niya, baka apihin kang ngabiyanan mo. Kaya dapat may sarili kang lugar. Niyakap ko ang photo album, tumulo ang luha ko sa mga litrato. Ang una ay nung 5 kaarawan ko, kinunan habang karga ako ni nanay sa Burnham Park. Ang ngiti niya ay punong kulubot, ngunit ang kanyang mamata ay nakniningning. Pala,
Matagal nang inilatak ni nanay ang daan para sa akin. Ang pag-donate ng 100 milyon ay kabutihan niya. Ang pag-iwan ng 600 milyon at isang bahay ay ang kanyang pagiging makasarili, lahat para sa akin. Paglabas ko sa foundation, maganda ang sikat ng araw. Pagdating ko sa gate, nakita ko si Lisa na nakaupo sa gilid ng kalsada. Nang makita niya ako, lumiwanag ang kanyang nga mata at tumakbo para harangin ako. Annalyn, sa wakas lumabas ka na. May sasabihin sa'yo si Kuya Marco. Wala kaming dapat pag-usapan. Sinubukan ko siyang iwasan. Teka lang, bigla niyang hinawakan ang braso ko, pagkaangiti. May sakit talaga si nanay, nasa ospital. Sabi ngang doktor, kailangan operahan, aabutin ngang daan-daang libo. Wala kaming pera. Tinanggal ko ang kanyang kamay, nanunuya sa isip ko. Kahapon, galit na galit siyang naknanakaw ngang pera. Ngayon, nakpapaawa. Tanga ba ako? Bakit ang sama mo? Biglang nagbago ang mukha ni Lisa. Biyenan mo pa rin yon. Kahit mag-divorce kayo, dapat may respeto ka pa rin. Respeto? Tiningnan ko siya. Nung binubukbok niya ako, bakit hindi mo sinabi yan? Nung nilalait niya ang nanay ko, bakit hindi ka umimik? Lisa, kung gusto mong pera, magtrabaho ka. Huwag mo akong gambalain. Namula at namutla ang mukha niya sa sinabi ko. Bigla niyang sinubukang agawin ang bag ko. Sa tingin ko, may prakalang talaga ayaw mong ilabas. Ngayon, kukunin ko. Hindi pa dumadapo ang kamay niya sa bag ko nang harangin siya ngang security guard sa tabi. Kilala ako ngang guard ng foundation. Kumunot ang no niya at sinabi, Ginang, umalis na po kayo. Kung hindi, tatawag kami ngang pulis. Tiningnan akong masama ni Lisa at umalis habang namumura. Tinitingnan ko ang kanyang likod. Alam kong hindi pa ito tapos. Pagbalik ko sa hotel, isinilit ko na ang titulong tsondo nang makring ang telepono ko. Isang hindi kilalang numero. Pagkasagot ko, isang abogado. Si Miss Annalyn po ba ito? Si Mr. Marco Reyes po ay nag-atas sa akin na makipag-usap sa inyo tungkol sa divorce. Payak akong mag-divorce. Pinutol ko siya. Isa lang ang hiling ko sa usapin ng ari-arian. Huwag na niya akong guguluhin, pati na rin ang pamilya niya, kailanman. Natigilan ang abogado. Sabi po ni Mr. Reyes, hinihiling niya ang hatian sa mana na iniwan ng inyong ina kasama na ang prang idinonate. Manigas siya, binaba ko ang telepono. Binuksan ko ang computer at nagsimulang mahanap ng makumpanya para sa renovation. Ang 3-bedroom unit na iniwan ni nanay ay kailangan ng ayusin. Habang tumitingin, nag-vibrate ulit ang telepono ko. Isang text mula pa rin sa hindi kilalang numero. Ang biyenan mo ay palihim na nagtanong sa Lotto Outlet. Alam na niyang 1-2 bilyon ang napanalunan. Tinitigan ko ang screen. Biglang nanlamig ang likod ko. Paano nalaman ng biyenan ko? Sinusubaybayan ba niya si nanay? Tinititigan ang text na iyon. Ang mouse sa kamay ko ay nahulog sa keyboard. Nagtanong si Aling Nita, sa Lotto Outlet, paano niya nalaman kung saang outlet? May pinagsabihan ba si nanay pagkatapos tumaya? Ang aircon sa hotel room ay umugong, ngunit pakiramdam ko ay nanlalamig ang aking likod. Habang nag-isip, tumunok na naman ang telepono ko. Ang abogado pa rin. Huminga ako ng malalim at sinagot. Bago pa ako makapagsalita, nagsalita na siya. Miss Annalyn, sabi ni Mr. Reyes, masama raw ang ugali ninyo. Nagpasya siyang magsampangang kaso para sa divorce at hihilingin ang legal na hatian sa manangang inyong ina. May lakas pa siyang magsampang kaso. Ngumiti ako. Sige lang. Hihintayin ko. Miss Annalyn, hindi ganyan, medyo nainis na ang abogado. Ayon sa batas, ang mana na natanggap habang kasal, maliban kung may malinaw na nakasaad sa isang will, ay itinuturing na conjugal property. Ang perang gito.
mula sa inyong gina. Malinaw na sinabi ng nanay ko bago siya mamatay na ang lahat ng pera ay para sa akin. Walang kinalaman sa kanya. Pinutol ko siya. Bukod pa rito, ang donasyon ay malinaw na nakasulat na personal na ari-arian ng aking ina ang idinonate. Tungkol naman sa natitirang pera, may last will and testament ba? Nakalimutan ko. Baka hindi pa kayo nakakakitang last will and testament. Natahimik ang abogado. Sa huli, suminghal siya. Sa korte na lang tayo makita. Pagkababa kong telepono, gumaan ang pakiramdam ko. Magsampas siyang kaso. Gusto kong makitang lahat kung gaano kasakim ang pamilyang ito. Binuksan ko ang computer at nagsimulang mag-research tungkol sa pagpapanotaryo ngang huling habilin. Siguradong mayroon pang alas si nanay. Tama nga, sa isang naka-encrypt na file, natakpuan ko ang video ngang pagpapanotaryo ngang huling habilin ni nanay. Ang petsa ay 3 araw, pagkatapos manalo sa loto. Sa video, maayos pa ang itsura ni nanay, nakaupo sa opisina ngang notaryo. Malinaw ang kanyang boses. Ako, si Elena Cruz, ay kusanglop na ipinamamana ang lahat ng aking ari-arian, kasama ng ngunit hindi limitado sa mga bahay, deposito, at napanalunan sa loto sa aking anak na si Annalyn Cruz. Walang kinalaman ang kanyang asawa na si Marco Reyes. Ito ang aking huling habilin. Tinitignan ko si nanay sa video. Tumulo na naman ang ngaluha ko. Palagi siyang ganito, iniisip ang lahat ng maaga. Hapon, pumunta ako sa notaryo at ipinakopya ang video. Sabi ngang staff, ang galing ng nanay ninyo. Marami ang hindi nakakaisip nito. Buong buhay niya, para sa akin lang siya nag-alala, pinunasan ko ang aking ngaluha. Paglabas ko sa notaryo, pagdating ko sa kanto, nakita ko ang sasakyan ni Marco. Ibinaba niya ang bintana at sumiga. Annalyn, sumakay ka. Mag-usap tayo. Nakunwari akong hindi narinig at naglakad patungo sa istasyon ng subway. Sinundan niya ako gamit ang sasakyan. Annalyn, tigilan mo na to. Alam kong nakamali ako. Hindi ko dapat hinayaang saktan ka ni nanay. Hindi ko dapat inagaw ang pera. Ibigay mo ang konti para sa gamot ni nanay at kalimutan na natin to, okay? Gamot? Ngumisi ako. Kahapon, kaya pa niyang sumipang ng pinto. Ngayon, kailangan na niya 600 milyon para sa gamot? Marco, akala mo ba 3 taong gulang ako? Toto! Nagpanik siya at kumuhang isang medical record. Sabi ngang doktor, tumaas ang high blood ni nanay, kailangan niyang ma-admit. Malaki ang gastos. Tiningnan ko ang medical record. Ang diagnosis ay essential hypertension. Walang partikular na halaga. Halatang panloloko. Walang pera, iniwasan ko ang sasakyan. Annalyn, bigla niyang hinawakan ang pulso ko, napakalakas. Gusto mo ba kaming mamatay? Para sa amin, buhay ang katumbas ngang perang yan. Para sa'yo, numero lang yan. Para sa akin, pinahirapan yan ng nanay ko. Kapanatagan na ipinagpalit niya sa buhay niya. Tinanggal ko ang kanyang kamay. Kung may konsensya ka pa, isipin mo kung paano ka inalagaan ng nanay ko. Noong nagsisimula ka palang magtrabaho, ilang beses ka niyang binigyan ng pera. Noong nakasakit ang nanay mo, sino ang nag-alaga? Ngayong, wala na. Siya, ganito ang ganti ninyo. Namula ang kanyang muha. Umiwas ang tingin. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Iyon mismo ang ibig mong sabihin. Tiningnan ko siya. Marco, mag-divorce na tayo. Palayain na natin ang isa't isa. Ayaw kong mag-divorce, bigla siyang nagalit. Maliban kung hahatiin mo sa akin ang pera. Kung hindi, guguluhin kita habang buhay. Halos matawa ko sa galit. Akala mo ba gusto ko pa? Kahit ibigay mo pa
ang sarili mo. Ayoko. Tumalikod ako at umalis. Sumigaw siya sa likod. Annalyn, magsisisi ka. Pagsisisi? Ang pinakamalaking pagsisisi ko ay ang pakasalan siya. Pagbalik ko sa hotel, may tumawag sa front desk. Monsieur Annalyn, may isang Mr. Reyes sa baba. Asawa ninyo raw. Paalisin ninyo siya. Ayaw kong makita. Ayaw po niyang umalis. Nakingay. Papo sa lobby. Sinasabing niloko ninyo raw siya. Bumuntong hininga ako at bumaba. Sa lobby. Umiyak si Marco. Niloko akong asawa. Kung 600 milyon. Lahat ng napanalo ng nanay niya. Sa kanya napunta. Marco, tama na. Lumapit ako. Nang makita niya ako, lumiwanag ang mukha niya. Annalyn? Sa wakas, hatiin mo lang ang pera? Titigil na ako. Gusto mo ngang pera? Ngumisi ako at inilabas ang kopya ngang huling habilin. Basahin mo, malinaw na sinabi ngang nanay ko. Lahat ng ari-arian. Walang kinalaman sa iyo. Naglapitan ang mga tao para basahin. Lahat para sa anak na si Annalyn Cruz, walang kinalaman sa asawang si Marco Reyes. Ganun pala. Ang Zakim naman ang lalaking tu. Namula at namutla ang mukha ni Marco. Inagaw niya ang kopya para punitin, pero nabawi ko. Kopya lang yan. Nasa notaryo ang orihinal. Sinadya mo to. Nanginginig siya sa galit. Sinadya ko nga. Tiningnan ko siya. Marco, huling beses ko nang sasabihin sa'yo, hindi ka makakakuha kahit isang sentimo at kailangan nating mag-divorce. Kung mag-ingay ka pa, huwag mo akong sisisihin. Tumalikot ako. Sumigaw siya, Annalyn, hindi kita patatahimikin. Sabi ni nanay, kahit buhay, niya ang kapalit, kukunin niya ang pera, hindi ako lumingon. Alam kong simula pa lang gito. Siguradong susunod na si Aling Anita. Pagbalik ko sa kwarto, tumunok na naman ang telepono ko. Ang hindi kilalang numero. Ang biyenan mo? May kasamang mga kamag-anak. Papunta na sa hotel mo. Kinabahan ako. Sumilip ako sa bintana. Isang fan ang huminto sa harap ngang hotel. Si Aling Nita. Inaalalayan. Mukhang may sakit. Halatang nagpapanggap. Huminga ako ng malalim at tinawagan ang security. Sa pagkakataong ito, hindi na ako aatras. Hawak ko ang telepono, namumuti na sa higpit nga hawak. Sinabi ng security na may papunta na, ngunit naririnig ko na ang ingay mula sa lobby, kasama ang pamilyar na pag-iya ni Aling Nita. Annalyn, lumabas ka, hayop ka. Nasaan ang perangang pamilya namin? Bumaba ako. Pagbukas ang elevator, sumalubong sa akin ang tensyon. Si Aling Nita, napapaligiran ngang gakamag-anak, nakaupo sa sahig, umiyak, walang hustisya. Inagaw manugang ko ang 600 milyon. Paano pa ako mabubuhay? Magkano ang gusto ninyo? Lumapit ako nang makita niya ako. Tumigil siya sa pag-iyak. Hindi marami. 600 milyon. Hatiin mo sa amin 300 milyon. Kung hindi, hindi kami titigil. 300 milyon? Natawa ako at inilabas ang kopya ang huling habilin at resibo ang donasyon. Sabi ang nanay ko, wala kayong makukuha kahit isang sentimo. At paratong nanay ko, walang kinalaman sa pamilyang Reyes. Sinungaling. Sumabat ang isang matabang kamag-anak. Kung hindi siya napunta sa pamilyang Reyes, mananalo ba siya? Dapat may parte kami. Habang nakakagulo, biglang tumunok ang telepono ko. Isang dating katrabaho. Annalyn, bumalik ka sa opisina. Nagwawala dito si Lisa. Sinasabi niyang ninakaw mo raw ang malaking pera. Kinabahan ako. Ang pamilyang ito, walang katapusan. Pagdating ko sa dati kong opisina, nakita ko si Lisa na nag-iiskandalo.
Si Annalyn, hindi lang nagnakaw sa kumpanya. Ngayon naman, 600 milyon ang sinolo. Bakit kayo nag-alaga ng ganyang klaseng empleyado? Nang makita niya ako, lumaki ang mata niya. Nandito ka pa, ibigay mo ang pera. Tiningnan ko ang nga dating katrabaho at itinaas ang nga dokumento ko. Kilala ninyo ako. Hindi ako ganyang tao. Ang prang ito ay napanalunan ng nanay ko, may donasyon at huling habilin bilang patunay. Walang kinalaman sa pamilyang Reyes. Sinungaling. Sinubukan niyang agawin ang nga papel. Sinungaling? Ngumisi ako at nagplay ng recording mula sa cellphone ko. Ang sinabi niya nung sinubukan niyang agawin ang bako. Sabi ni nanay, kahit buhay niya ang kapalit, kukunin niya ang pera. Nagulat ang mga tao. Naglabas pa ako ng litrato. Siya habang sinusukat ang gintong singsing ng nanay ko. Namutla si Lisa at tumakbo paalis. Pag-alis ko, tumunok na naman ang telepono ko. Ang hindi kilalang numero. Na kunwaring hinimatay ang biyenan mo sa hotel, dinalang ambulansya. Natawa ako. Para sa pera, lahat gagawin. Habang papunta sa ospital, tinawagan ko ang abogado ko. Sabi niya, puntahan mo. At aksidenteng ipaalam sa doktor na kahapon lang ay kaya pa niyang manakit. Ipakita mo rin ang huling habilin. Siguradong gagaling yan agad. Magandang ideya. Sa ospital, si Aling Nita ay nakahiga. Umiyak. Sabi ng doktor, medyo mataas ang presyon. Pero hindi naman malala. Kailangan lang iwasan ang stress. Dahil yan sa manugang niya, sabi ngang matabang kamak-anak, inagaw ang 600 milyon. Aksidente kong nahulog ang kopya ng huling habilin sa paanan ng doktor. Pinulot niya ito, binasa, at tiningnan si Aling Nita. Ngumiti siya. Lola, okay lang po kayo. Magpahinga lang kayo sa bahay at huwag isipin ang mabagay na hindi sa inyo. Biglang iminulat ni Aling Nita ang kanyang nga mata. Okay na ako. Uwi na ako. Paglabas namin sa ospital, tiningnan akong masama ni Aling Nita. Annalyn, magaling ka. Tandaan mo to, kahit kailan. Sakto. Tumunok ang telepono ni Marco. Pagkatapos makining, namutla siya. Ano yon? Tanong ni Aling Nita. Ang korte. May? Supuena. Idinamanda tayo ni Annalyn. Nagulat ako. Hindi ko sila idinamanda. May natanggap akong text. Ang misteryosong tao ulit. Ako ang nag-file ng kaso para sa iyo. Extortion. Sino ba talaga ang taong ito? Bakit niya ako tinutulungan? Ang ilaw mula sa screen ng cellphone ay nag-reflect sa aking namumutlang mukha. Ang text na iyon ay parang yelo, nanunuot mula sa aking mga daliri hanggang sa puso. Tinulungan ako ang isang misteryosong tao na magsampa ang kaso. Hindi lang niya alam ang aiming away, alam din niya ang contact number ko at may access pa sa korte. Sino ba talaga siya? Annalyn, ang sama mo. Talagang idinamanda mo kami. Nanginginig pa rin si Marco. Ikaw ang may gawa nito. Gusto mo kaming ipakulong. Sigaw ni Aling Nita. Hindi ko kayo idinamanda. Isinilit ko ang telepono. Alam ninyo kung ano ang ginawa ninyo. Umalis ako. Pagbalik sa hotel, ikinulong ko ang sarili ko. Ang misteryosong tao ba ay kaibigan o kaway? Bakit siya tumutulong ng palihim? Binuksan ko ang computer para tingnan ang renovation ng condo na iniwan ni nanay. Habang tumitingin, tumawa ang abogado kong si Eti. Dizon. Annalyn, may natanggap akong supwena mula sa korte. May nagsampang kaso para sa iyo laban sa pamilya ni Marco para sa extortion. Ikaw ba ang nautos sa iba? Hindi po. Bumuntong hininga ako. Isang misteryosong tao ang tumutulong sa akin. Kakaiba yan, sabi ni Dizon. May kaibigan ba ang nanay mo na maaring gumawa nito? Naalala ko si Tita Susan.
Isang matalik na kaibigan ni nanay na lumipat na sa Maynila. Maari kayang siya. Habang nag-isip, may kumatok na naman sa pinto. Si Aling Nita, kasama ang ilang kamag-anak, at isang matandang lalaki na may tungkot. Annalyn, buksan mo. Sabi ni Aling Nita. Nandito si Lolo Pabling, tingnan natin kung magmamatigas ka pa. Binuksan ko ang pinto. Pumasok ang matanda at umupo. Annalyn, apo, nakita kitang lumaki. Alam kong mabuti kang bata. Pero pamilya mo, pa rin sila. Bakit kailangang umabot sa korte? Lolo Pabling, hindi po ganyan. Sabi ko, kung maayos sila, hindi ako gagawang gulo. Pero sinaktan nila ako at sinubukang kunin ang pera. Ang praay, dapat sa kanila. Sabi ni Lolo Pabling. Nang ikinasal ka sa pamilya Reyes, ang prangang nanay mo ay pra na rin nila. Halos matawa ako sa galit. Lolo Pabling, makaluma na po ang pag-isip na yan. Ngayon, ang ari-arian ng babae ay mananatiling sa kanya kahit kasal na? Magbigay kang 500,000 at tapos na ang usapan, sabi ni Lolo Pabling. Hindi na sila pupunta sa korte. 500,000? Parang narinig ko ang pinakamalaking biro. Wala kahit isang sentimo, ayaw mong makuha sa pakiusap. Nagalit si Lolo Pabling. Ayoko nga. Binuksan ko ang pinto. Umalis na kayo. Kung hindi, tatawag akong pulis. Tumawag ka. Ngumisi si Aling Nita. Tumawag na ako. Pagdating ng nga pulis. Sinabi nila na ang pangingikil ngang 500,000 ay sapat na para magsampang ang kaso. Kung guguluhin pa nila ako, ikukulong na sila. Umalis sila ng walang imik. Pag-alis nila, tumuno na naman ang telepono ko. Ang misteryosong numero. Mag-ingat ka sa asawa mo. Nagtatanong siya kung saan ka nakatira ngayon. Kinabahan ako. Kasabay nito, tumawag si Dizon. Annalyn, walang record kung sino ang nag-file ng kaso. At nalaman kong nagpunta si Marco sa bangko, nagtatanong tungkol sa passbook ng nanay mo. Nahulog ang baso sa kamay ko. Paano nalaman ni Marco ang tungkol sa passbook? Biglang may natanggap akong text. Ang misteryosong tao ulit. Huwag kang magtiwala kay Dyson. Makakilala sila ni Marco. Nanigas ako. Si Dizon at si Marco. Makakilala? Paano? Nanginginig ang aking makamay. Kung hindi ko mapakakatiwalaan si Dizon, sino pa? Ano ang gustong misteryosong taong ito? Ang masalita sa screen ay parang nagbabagang bakal. Si Dizon at Marco, makakilala? Impossible. Siya ang abogado na inirekomenda ng kaibigan ko. Pinulot ko ang manggabasak na bubok. Nasugatan ang daliri ko. Ang sakit ay hindi may hahambing sa gulo sa isip ko. Tinawagan ko si Dizon at sinabing masama ang pakiramdam ko. Pakababa ko, blinok ko ang numero niya. Biglang tumawag si Marco, umiyak. Annalyn, nakamali ako. Patawarin mo na ako. Bawiin mo ang kaso, magbalikan tayo. Magbalikan. Ngumisi ako. Sa tingin mo possible pa? Oo naman. Si nanay ang may kasalanan. Mahal pa rin kita. Mahal? Marco, tigilan mo na ang kasinungalingan mo. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Binaba ko ang tawag at blinok din siya. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto. Si Dizon. Pinapasok ko siya. Annalyn, bakit ka nakakaganyan? Dahil lang sa isang text, dapat sinabi mo sa akin na makakilala kayo ni Marco. Nakasama lang kami sa isang kaso noon. Hindi kami makakilala. Umiwas siyang tingin. Nalaman ko ang tungkol sa passbook dahil may kaibigan ako sa bangko. Talaga? Ngumisi ako. Sa tingin mo tanga ako. Kung ganyan ang iniisip mo, wala akong magagawa. Tumayo siya. Ako ang abogado mo. Siyempre tutulungan kita. Umalis ka na, binuksan ko ang pinto.
Hindi na kita kailangan. Umalis siya ng galit. Pakasarangang pinto, nang hinaang nga tuhot ko. Toto nga ang sinabi ngang misteryosong tao. Tiningnan ko ang folder na iniwan niya. May nahulog na litrato. Si Dizon at Marco. Makaakbay sa isang ka-TV. Masayang masaya. Makakilala nga sila. At mukhang malapit pa. Niloloko ako ni Dizon mula pa sa simula. Para sa praba ni nanay, tumunog na naman ang telepono ko. Ang misteryosong numero. Binayaran ni Marco si Dizon ng 50,000 para makuha ang impormasyon ng passbook. Mag-ingat ka. Baka saktan ka niya. Nakmadali akong makempake para lumipat ng hotel. Pagkatapos, may kumatok na naman. Si Dizon at si Marco. Magkasama sila. Mukhang galit. Natakot ako. Paano nila ako nahanap? Nag-text ulit ang misteryosong tao. Dumaan ka sa fire exit. May susi silang kwarto. May susi silang kwarto? Paano? Narinig ko ang tunong susi sa pinto. Inablot ko ang aking bag at tumakbo papunta sa fire exit. Madilim sa fire exit. Tumatakbo ako ng nakatakong. Ilang beses muntik matumba. Narinig ko ang sigaw nila. Annalyn, hindi ka makakatakas. Nasa kanya ang passbook. Nabali ang takong ko. Itinapon ko ang sapatos at tumakbo ng nakayapak. Masakit, pero hindi ako pwedeng huminto. Nakarating ako sa labas sa isang eskinita sa likod ng hotel. Nagtago ako sa likod ng gabasurahan. Dumating sila, naghahanap. Nasaan na siya? Hindi. Yon makakalayo ng nakayapak. Biglang may pumasok na itim na sasakyan. Bumaba ang bintana. Isang pamilyar na mukha. Si Tita Susan, ang matalik na kaibigan ni nanay. Anong ginagawa ninyo dito? Tanong niya. Naghahanap kami ng babaeng nakaputi. Nakayapak, sabi ni Dizon. Wala akong nakita. Malami na sabi ni Tita Susan. Umalis na kayo kung ayaw ninyong tumawag akong pulis. Umalis sila. Lumabas ako sa pinagtataguan ko. Niyakap ako ni Tita Susan. Annalyn, anong nangyari sa'yo? Umiyak ako at ikinuwento ang lahat. Hay anak. Inasahan na tong nanay mo. Pinapunta niya, ako para tingnan ka. Alam po ni nanay ang tungkol sa loto? Oh. Sabi niya, kalahati ay donate, kalahati para sa'yo. Alam niyang guguluhin kang biyenan mo? Kaya pinabantayan ka niya sa akin. Ako yung misteryosong nagte-text sa'yo. Dinala ako ni Tita Susan sa ospital. Tapos sa bahay niya, ito ang tsondo na binili ng nanay mo noon pa para may uyan ka kung sakaling apihin ka. May ibinigay siyang sobre. Sulat mula kay nanay. Kung masyado silang magulo, gamitin mo ang perang ito para kumuhang magaling na abogado. Sa loob, may bank card. Ang password, kaarawan ko. Si Dizon, sabi ko. Alam ko, ngumisi si Tita Susan. Malayo silang kamaanak ni Marco. Matagal nang alam ng nay mo, gusto lang niyang makita kung ano ang gagawin niya. Pati pala yon. Naisip ni nanay, kinabukasan, ipinakilala ako ni Tita Susan sa isang mapagkakatiwalaang abogado, si Atty. Santos. Ikinuha rin niya ako ng trabaho. Sa unang araw ko sa bagong trabaho, nagswat akong bagong damit. Sa puso ko, nangako ako, Nay, mamumuhay ako ng mayos. Isang araw, biglang sumulpot si Lisa. Annalyn, tulungan mo si Kuya. Nakulong siya at si Dizon. Sabi ngang pulis, extortion. Biglang tumawag si Atty. Santos. Annalyn, magandang balita. Nahuli sina Marco at Dizon. Sinubukan nilang buksan ang safe mo sa hotel, nahuli sila sa akto. Tiningnan ko si Lisa na umiyak. Nakaramdam akong ginhawa. Sila ang gumawang sarili nilang kapalaran. Biglang hinawakan ni Lisa ang braso ko. Ikaw ang may gawa nito. Pinahamak mo sila. Sumugot siya, pero nadulas at nahimatay.
Alam kong pakana na naman ito. Hinimatay si Lisa, ngunit alam kong nagkukunwari lang siya. Sinabi ko sa mga katrabaho ko na huwag tumawag ng ambulansya. Bigla siyang gumising, umiyak at isinisisi sa akin ang pagkakakulong ng kapatid niya. Pinalabas siya ng security guard. Sinabi sa akin ni Tita Susan na nahatulan si Marco at Dyson ng 3 taon. Tinanggal din sa trabaho si Marco. Isang gabi, na iskandalo si Aling Nita sa labas ng aming komunidad, pinipilit na papasukin. Bumaba ako para harapin siya. Muli, humingi siyang pera, 1 milyon naman ngayon. Tinanggihan ko siya at sinabing tatawag ako ngang pulis. Umalis siyang nagbabanta. Ilang araw pa. Biglang lumitaw si Marco sa labas ng apartment ko. Nakalaya na raw siya sa piyansa. Umiyak siyang humingi ng tawad at nagmakaawang magbalikan kami. Tinanggihan ko siya. Nagbanta siyang hindi niya ako patatahimikin. Nagwala siya at sinubukang saktan ang sarili, pero inawat siya ng mga kapitbahay. Isang araw, nakatanggap akong tawag mula sa isang matanda sa probinsya. Si Lolo Pabling Moto, ang biyenan mo, uminom ng lason. Nasa ospital, nag-agaw buhay. Pumunta kami ni Tita Susan sa ospital. Naabutan naming umiyak si Lisa. Nang makita niya, ako, sinisi niya. Ako, sinabi kong magbabayad akong paunang bayad sa ospital, pero utang iyon na kailangan nilang bayaran. Pagkatapos magbayad, lumabas ang doktor at sinabing nailigtas ang biyenan ko. Hinabol ako ni Lisa, humihingi pang pera. Lumuhot siya at nagmakaawa, ngunit tumanggi ako at umalis. Makalipas ang ilang araw, nag-iskandalo naman si Lisa sa Bantay Bata Foundation, sinasabing may karapatan sila sa prang idinonate. Tinawag ng foundation ang mapulis at dinala si Lisa sa presinto. Pagkatapos, tumawag ang isang nurse mula sa ospital. Gising na ang biyenan mo. Sabi niya, may importante siyang sasabihin sayo. Alam daw niya na may isa ka pang 600 milyon. Kung hindi mo raw ibibigay, iinom ulit siyang lason. Pumunta kami ni Tita Susan sa ospital. Sa kwarto, hinarap ko si Aling Nita. Hawak niya ang isang boteng lason, nagbabanta. Ngumiti lang ako at sinabing, sige, inumin mo. Pero sa pagkakataong ito, wala nang magbabayad para sa iyo. Nabigla siya. Biglang pumasok sina Marco at Lisa. Muling humingi ng pera si Marco, kalahati raw. Tinanggihan ko at inilabas ang mga ebidensya, mga litrato at recording ng pagbabanta at ilegal na gawain nila. Namutlas sila at natahimik. Sinabi kong hinding-hindi na sila makakakuha ng pramula sa akin. Pagkatapos nun, lumuhot si Marco sa opisina ko, nagmamakaawa para sa pra. Sakto, dumating si Attorney Santos kasama ang mga pulis at inaresto si Marco para sa panibagong kasong extortion. Ang huling dagok ay dumating sa anyongang isang artikulo sa isang tabloid. Masamang manugang, inagaw ang mana, nagdulot ng pagkamatay ng biyenan at pagkabali ng asawa. May kasama itong malitratong edited para makmuha akong masama. Nasira ang reputasyon ko at pinagpahinga muna ako sa trabaho. Noong halos mawala na ako ng pag-asa, tumawag ang director ng foundation. May isa pa palang alas si nanay sa foundation. Ibinigay sa akin ni Director Santos ang isang selyadong sobre. Sa loob, may isang memory card, isang video. Lihim na kinunan ni nanay ang pausap ni Aling Nita at ni Lisa sa aming bahay. Pinaplano kung paano nila ako pipiliting ibigay ang pera. Mayroon ding recording ng pag-usap ni nanay sa may-ari ng lotto outlet kung saan kinumpirma na nagtatanong na si Aling Nita tungkol sa panalo niya bago pa man niya ito aminin. Ang lahat ng ebidensya ay inilabas sa media. Ang katotohanan ay lumabas. Ang nga dating nanira sa akin ay humingi ng tawad. Ang kumpanya ay tinawagan ako pabalik. May kasamang promotion. Nahatulan sina Marco at Dyson ng 10 taon dahil sa makaragdagang krimen. Si Aling Nita at si Lisa ay pinakmulta at ikinulong din. Isang huling text ang dumating mula
sa isang hindi kilalang numero. Ako ang kaibigan ni Tita Susan. Inutusan ako nanay mo na bantayan ang pamilya Reyes. Ligtas ka na ngayon, mamuhay ka ng maayos. Pati pala iyon, inayos ni nanay. Ngayon, payapa na ang buhay ko, kasama ko si Tita Susan sa tsondo na iniwan ni nanay. Ang nga dating nanggulo ay nakbabayat na sa kanilang nga kasalanan. Nalaman ko na ang kabaitan ay dapat may hangganan, at ako, dala ang pagmamahal at pag-asa mula kay nanay, ay mamumuhay ng buo at masaya, malayo sa kanila. Ang bagong buhay ay nagsisimula sa pagpapaalam sa nakaraan, at handa na ako.